Hi guys! Again, welcome to our tutorial. And this time, gagamitin naman natin yung VLOOKUP. Now, if you're watching this before the XLOOKUP, tandaan po na yung XLOOKUP natin ay hindi siya available sa mga ibang klase ng version ng Excel. So, baka mamaya hindi nyo makita kung paano ginagamit yung XLOOKUP or hindi nyo magamit sa mga lower versions ng Excel yung XLOOKUP. Pero pwede nyo gamitin itong tinatawag natin na VLOOKUP. Okay? So, when you need to find things in a table or range by row, pwede nyo gamitin si VLOOKUP. So, same function to ng XLOOKUP na naghahanap siya ng comparison. Okay. So, hahanapin natin kung ano yung area code ng pulilan mula sa table na to. So, una natin gagawin is press equal, same with XLOOKUP. And then, type nyo ng VLOOKUP. And then open parentheses. So the next thing that you will do is to click on the lookup value which is going to be pulilan. So hahanapin na daw yung pulilan dito sa table na to. Pero hindi katulad ng XLOOKUP na pa isa-isang table lang. Kailangan isasama mo yung return array niya para malaman niya kung ano yung kanyang return. So idadrag natin dito sa table na to. So ang una niyang gagawin, hahanapin niya si pulilan dito. Okay? Next. Since ito yung table natin, meron tayong dalawang columns. Column 1 and column number 2. So, dito sa column index number, ang ibig sabihin niyan, anong value na katapat nung hinahanap natin ang kanyang i-appear kung sakasakaling makita niya to. So, ibabalik niya ba si pulilan ulit o si 305? So, tandaan, this is column 1 and this is column number 2. So, ibig sabihin, yung value ni column number 2, ang ilalabas natin, okay, kung sakasakaling siya yung makita. Ulitin ko po. Si pulilan yung hinahanap natin. Nakita natin dito sa table array natin. Pinakita naman natin sa E7 to F12. Pero, ang tanong niya, anong column hahanapin yung value na yon? So, close lang natin siya. Sorry. 2. And then close natin siya. And then press enter para ilabas niya sa 3005. So, yun po yung mga values, no? Or yung syntax na kinakailangan natin to use VLOOKUP. Medyo iba lang siya sa XLOOKUP. Pero pag hindi po gumagana yung XLOOKUP, lalo na sa version ng ginagamit niyo, pwede niyo pong gamitin yung VLOOKUP. So, gawin natin dito sa pangalawang example natin. Same process din po siya. So, type natin yung equal. Hinahanap natin si value ng PS5. So, type nyo si VLOOKUP. And then, click on the value. Kung saan natin siya or ano yung kino-compare natin na value. And then, highlight po natin to. Ayan. So, makikita po natin na itong table na to, yung kanyang pagtitingnan. Pero, ang lalagyan natin sa dulo, anong column po yung value na lalabas dito sa field na to kapag nakita niya yung PS5. So, syempre, this is column number 1 which is the products and the price is column number 2. So, si column number 2 po yung natin gagamitin. Okay? So, kung sakasakali pong pinalitan ko ng column number 1, ilalabas niya lang po yung value ng column number 1 which is the product. So, naging PS5 lang din. Pero pag inubo ko po ito ng column number 2, si column number 2 or si prices, yung kanyang ilalabas. Ayan. So, yun po yung VLOOKUP function natin. So, magkaiba po sila ng XLOOKUP. XLOOKUP has a capability to look on specific tables. Ayan. Pero yung array table natin sa VLOOKUP is magkasama na sila. So, ina-identify lang natin kung ano yung column na lalabas. Okay, so yun lang po ang VLOOKUP function natin. And thank you very much.